Ha? Okay, sir to. Kasi yung mga reference, ano una yung binasa ko eh, putik na basa ko na to dati. Tapos yung reference pala na kinukuha niya, syempre TOS based, yun din pala yung nakita. Yun na lang, pinasok ko na lang yung iba. Malas na magiging estudyante ko na ano, galing SCAS. Pero yung tinuro ko sa SCAS eh, nagnawakan ko si CFLM nila eh. Umay na umay sila dito. Ay, hindi ata pandikita, pati likod meron. Hindi, pero I would suggest, basahin nyo ng basahin yan. Yun na yung pinakalaro sa Leia eh. Pero tandaan nyo yung mga yan, hindi yan word for word lalabas. Yung concept ng bagay na yan. Base magtaka kayo, kagaya nga ng mga kaklase dati ni sir, ang lalayo ng tanong sa Oo, malayo talaga. Hindi pwedeng word for word. Yung ano, sir? Conjugal? Sir? Conjugal, sir? Di, sir. Ano family? Saan yun, sir? Tingnan, sir. Ay, ba yan, sir? Parang kay Sir Padlan yan, eh. Hindi mo ipa-PowerPoint yung tandang yun, eh. Nagganyan sa ano, sir? Saan yan? Para saan to, sir? Saan nakalagay? Sa patriotism, nationalism. Dalawa na part. Hindi ko na alam kung maupo ko o ano, sir. Lipat na ako, palit na ako ng stage. Para akong magiging pastor kasi nito. Character formation, sabay nandito ako sa podium.
Meron na lahat? Okay, so let us start. Medyo ano na lang to. Bilisan na lang natin dito kasi medyo nakakatamad to. Para lang tayo magano dito. Magpapakabait lang about leadership. Okay? Let us talk about the CFLM1 character formation. Okay, ngayon ang problem, baka magtaka kayo, sir, di ba to yan? No. At the same time, yes. Yes and no. Kasi meron tayong discrepancy nga again sa CHED memo, sa CMO natin, tsaka sa TOS. Yung one sa school is this one, leadership. While yung sa TOS naman natin, yung CFLM2, yung leadership, decision making, management, and administration. Okay? Let us now proceed. Natin itong course description pang school to eh. Let us open our discussion with a quotation. So it is said that leadership is a self-governance, which means an individual must lead himself first before he can lead others. So what does it mean? Na leadership daw is self-governance. Kailangan daw bago ka mag-lead ng iba, you must know how to lead yourself first. Why? Let's say ganito na lang. Meron kasi tayong sinasabi na you practice what you preach. Kung anong sinasabi mo, kailangan, kaya mo rin gawin. Okay? How can you lead others kung ikaw mismo, you cannot lead yourself? Okay? Alam natin na pag nag-lead, ano bang, ano natin dito? Terms. Ano ba yung mga magic words natin dito? Pag lead, influence, inspire, motivate. Let's say you are disciplining your, you are leading, you are disciplining your subordinates. How do you think you will discipline others if in the first place, you can't discipline yourself? Okay? Kung kayo, tinuturuan ko kayo maging masipag mag-aral, kung ako tamad kung ako tamad mismo mag-aral, do you think makikinig kayo sa akin? No. In order to lead you, I must lead myself first. Kailangan mapagtagumpayan ko muna yung sarili ko. Kailangan kayanin ko munang i-overcome yung mga negativity sa akin, yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, bago kayo i-lead. Kasi imagine, may leader kayo na siya mismo is lontay-lontay, siya mismo tamad. Siya mismo walang bitaw, di ba? Anong klaseng grupo magkakaroon kayo niyan? That's why pag pinapipili kayo ng leader dati nung nag-aaral kayo, pinipili niyo pinakamagaling, pinakamadisiplinado, di ba? Bakit? Kasi alam niyo capable siya. Kung kaya niya sa sarili niya, kaya niyang ibigay sa inyo. You cannot give unto others kung anong wala ka. For example, discipline. Wala kang disiplina sa katawan mo. Sa tingin mo, kaya mo mag-lead ng iba para maging disiplinado sila? No. Kasi you cannot give. Hindi mo pwedeng ibigay sa iba kung anong wala ka. Okay? Nakakuha ba ako? Next. Parang lang tayo, no? What do we mean by leadership ba? Hindi na tayo bago dito. Napag-aralan natin sa interagency na mention what is the difference between a leader and a manager. When we say leadership, syempre hindi siya tao. It is the ability, okay, of an individual or organization to guide other individuals, teams, or entire organization. Ngayon, you might wonder, kasi itong mga to, kaya rin itong gawin ni manager. Nag-guide din naman siya. Kasi manager, ikaw yung nagbibigay ng instruction, ikaw yung nagde-decide, ikaw yung nagda-direct. Okay? Anong pinagkaiba again ng leadership tsaka management? Manager, si leader, motivate, inspire, and influence. Okay? Leadership daw is the art of what? Motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Ito na rin yung definition ng Ito yung definition naman ng organization natin. A group of people working together to achieve a common goal. And sa organization, may leader at merong manager. Sometimes, si manager, siya na rin yung leader. But sometimes, makita nyo yung katauhan na itong dalawa sa different person. Okay? Madali natin ma-apply to. For example, sa classroom setting.
Supposedly, sa classroom setting, sino magiging manager natin? Si teacher. Right? Am I correct? Siya yung mag-manage, siya yung magsasabi anong gagawin nyo. Okay? Ano magiging flow ng araw nyo? Siya yung may may plan, yung lesson plan na tinatawag. Siya yung nagmamanage. Ngayon, si teacher nyo, nagiging manager. Bakit? Kasi siya yung nasa authority. But at the same time, si teacher pwede rin maging manager na leader. If makita nyo naman talaga na si teacher ninyo is mabait, nakita nyo may kaaya-ayang personality, okay, kaya nyo mag-influence, mag-motivate, mag-inspire ng tao, then si teacher, hindi na lang siya magiging leader. Hindi na lang siya basta-basta magiging manager. That is the time na magiging leader na lang din siya. Nakukuha? O, sa mga BPO naman, baka may mga nagtrabaho sa BPO. For example, yung mga BPO, meron tayong team leaders. Correct? O, sila yung magiging manager ninyo. Sila yung may karapatan, yung may authority sa inyo na i-manage kayo, to direct, to supervise you. Ngayon, si team leader, pwede rin maging team leader mismo, leader mismo. Nagigets ba? Kasi yung term pala na ginamit doon is term team leader no? Pero kasi yung mga team leader, anyway, pag sinabi kasi manager, nagiging manager sila for the purpose of what? Tinatawag natin power through hierarchy. Sila yung nasa posisyon, kaya sila yung may karapatang magpasunod sa inyo. Sila yung may authority. Yung leader naman kasi, kahit wala silang authority, if they were able to inspire, motivate, and influence you, magiging leader sila. Nakukuha ba? Next. For example, dito na lang. Sinong manager nyo dito? Sinong masasabi nating manager? For example, si Ma'am Raps. Manager si Ma'am Raps. Bakit? Siya yung may authority. Siya yung vested. Siya yung na-delegate ng authority. Pag sinabi naman nating leader, sinong pwede maging leader? Yung ginamit kong example na nakaraan. Kunwari, si Tito Jer muna. Si Tito Jer. Bakit? Kasi although wala siyang authority, kasi pare-pareho lang kayong student dito, dahil sa sipag niya, di ba? Dahil sa dedikasyon niya mag-aral at pumasa, na-motivate niya kayo, na-influence niya kayo. Ngayon, narally niya kayo, nahatak niya kayo mag-aral ng maayos. That is a leader. Nak na buta naman, no? May bago na yung leader. Paano naman pag sinabi natin yung manager na leader, kunwari, for example, si Sir Bors. Let's say may authority siya dito kasi nabigyan din siya, na-assign siya na mag-handle, maging staff dito. But at the same time, nag-aaral din siya. Napakita niya rin na, wow, hardworking si Sir. Kaya niya mag-influence. Di ba? That is manager and at the same time, leader din. Pwede nyo makita yung katauhan ng isang manager at leader sa isang tao. Nakukuha ba? Kasi pag sinabi nating manager, it manages. Anong minamanage niya? Yung 5 M's. Money, machine, method, materials, and whatsoever na M yan. Basta yung 5 M's. Meron nga rin, di ba, sinasabi ko nung nakaraan, all leaders are managers, but not all managers are leaders. Lahat daw ng leader ay manager, pero hindi lahat ng manager are leader. Bakit? Pag sinabi nating leader kasi, automatically nagmamanage din siya. Sino? Particularly yung isa sa M, 5 M's natin, yung men, tao. Pero hindi lahat ng manager natin nagiging leader. Kailangan kasi bago natin masabing leader, yung leader kasi may positive connotation, kailangan kaya mong i-influence, kaya mong i-motivate. Okay? Natatandaan niyo pa, sinabi ko magkaiba yung following sa pag-obey. Yung obey sinunod kasi may nag-utos. Yung isa follow, sinundan kasi may nakitang kaaya-aya sa kanya. Nakukuha? Okay, good. Let's proceed. Leader, sinabi naman natin, someone who can see things, it can be improved and moralist vision to have the better vision. Si leader daw ay future-oriented, nakatingin sa future. Siya daw yung kaya mag-rally. How he rallies again? Ano ba pag sinabing rally? Puta, hindi yung rally na pumupunta may daladalang When we say rally, mahatak. Okay, mahatak is either mahatak or matulak. How? Paano niya ginagawa yan? Hindi by authority, but by what? Influencing, motivating and inspiration. Inspiring or encourage. Effective leader. Ano naman ibig sabihin ng effective leaders? What does an effective leader do? Ano bang ginagawa para masabing effective leader? So, effective leaders daw inspire and motivate. And those who know how to bring out the best, yung leader, tutulungan pa kayo bring out yung best version ng sarili ninyo. And others, best in themselves and others to help the organization to thrive and grow. Next.
Effective leader now has an easy level of honest communication. And tandaan nyo tong communication kasi all throughout our discussion, lalabas si communication. Okay? Para maging leader ka, maging effective leader ka, kailangan meron kang magandang communication. Okay? Bilisan natin. Anyway, ito, tandaan nyo lang to. Paano daw matetest? Okay? Yung perception sa inyo ng mga subordinate mo. Observing their behavior. Pag nandiyan ka ba, nananahimik sila. Pag nandiyan ka ba, masaya sila. Pag nandiyan ka ba, productive sila. Okay? And alam niyo ba kung sino nagde-define ng pagiging successful nyo, sino ang nagde-define ng success din nyo as a leader? Hindi yung nasa taas, hindi yung, for example, si Ma'am Rap, sino magsasabi na successful yung pag-lead ni Ma'am? Hindi si Sir Cha. Sino? Kayo. Okay, nagigets? O, kagaya nito dito. For example, nag-lead ka, hindi pwedeng sabihin ng nasa taas mo, oy, effective leader ka. Hindi pwede. Ang sukatan, kanino manggagaling? Sa mga pinapasunod niya. Okay? Effective leader really wants to know what people think and the leader asks his or her employees. What people think. Anong iniisip nung nung tao niya, subordinates niya? It's either inaalam niya yung opinion, suggestion, or it's either inaalam ni leader kung ano yung perception or pananaw or yung view sa kanya ng kanyang subordinates. Okay? Effective leadership is based upon ideas. So a leadership must have conceptual skills. Kailangan matalino, magaling mag-analyze. But based in ideas daw siya. But it won't happen unless those ideas can be communicated. Yung ideas na naiisip mo, walang patutunguhan kung hindi mo ma-communicate. That is why kanina sinabi that an effective leader has an easy level of communication. Kailangan may effective way of communicating ka. Communication in a way na it will engage them enough to act as the leader wants them to act or to motivate. For example, leader sinabi, gawin nyo to. Walang kwentang communication. Siyempre, mamomotivate ba kayo? No. Kailangan, the way na sabihin nyo yun is what? Convincing, persuading. Paano niya gagawin yun? Ito naman yung pwede nating ipakita yung future. Pag ginawa nyo kasi ito, ganito yung mangyayari. Pag ginawa nyo to, ito yung kalalabasan. Magsasuccess kayo. Okay? Nakukuha? Akala ko nung meron eh. Next. Ang ina, Filatio. Blowjob yun ah. Sino yun? Sino yun? Kaya pangalan yun? Si Clint ata to eh. Tangin si Clint lang yung ulit. Bastos na bata. Significance of leadership. Self-leadership is the first step, first stage on leadership level. Ano ba pag sinabing self-leadership again? Sabi nga kanina, di ba? In order to lead others, you must first lead yourself. Okay? So, self-leadership is the first stage on leadership level. Ano-anong nakapaloob dito? You must allow to prepare and set targets on their own, as well as to control their own self-execute plans. So, kailangan as a leader, kailangan marunong ka mag-prepare, mag-set ng target, ng objectives and goals. And hindi lang pwedeng doon. Kailangan, kaya mo daw kontrolin yung sarili mong action to execute those plans. For example, leader, gusto mong i-win yung sarili mo, kailangan, gusto mo palang mag-aral ng maayos. Okay? Gusto mong pumasa ng board exam. Ngayon, nagpaplano ka, nagsiset ka ng target mo. Okay, naghahanda ka. Magpaplano ko, gusto ko mag-review araw-araw. O ngayon, ang nangyari, hanggang doon ka lang nangyari. Nag-set ka lang ng target, nag-prepare ka lang, pero wala kang ganito, hindi mo in-execute. May narating ka ba? Wala. Wala. Okay? So, kailangan, hindi pwedeng plano ka lang ng plano. Kailangan, alam mo rin kung paano i-execute. Kaya hindi pwedeng alam mo lang kung ano yung gusto mo. Dapat alam mo rin kung paano kunin yung gusto mo. Okay? Next one. Self-management enables us to become effective and efficient workers under any leadership. Self-management. So, regardless kung anong type ng leader na meron ka, if you know how to manage yourself or yung discipline na sinasabi natin, later on, makikita ulit naman natin yan. Pag sinabi self-management, you know how to manage yourself. Regardless kung anong type ng leadership meron ka,
Okay? You will be an efficient worker. The term is efficient, not effective. Okay? Or regardless kung laissez-faire, free rule, democratic, autocratic, mahigpit man, participative na type of leadership, if meron kang self-management, kaya mo maging efficient worker. O let's say, pinapabayaan ka lang, laissez-faire, meron kang self-management, gagawin mo pa rin yung part mo. O let's say, mahigpit, autocratic naman yung ano mo, autocratic naman yung type ng leader ka, na meron ka, marunong ka pa rin mag-self-manage, still, magiging efficient worker ka. Okay? O, next. So, helps individual decision makers to become proactive. What is proactive? Yung may tinatawag na initiation tuloy, initiative. Okay? Focus and autonomous. Kayang gumalaw mag-isa. The effective of organizational objectives accomplishment depends on the self-leadership of both superior and subordinates. So, hindi pwedeng si ano lang pala, si superior yung meron self-leadership. Kailangan meron din yung mga nanonood, mga subordinates niya. It goes both ends. It goes both sides. Hindi pwedeng isa lang. Okay? Let me ask you a question now. Are leaders born or made? Are they born? Pinanganak ba? Or made? Sino nagsasabing made? Sino nagsasabing born? How about yung iba? Or? Putay na, wala akong or na tinanong ha. Hindi kayo nagtaas eh. Yes. So the answer should be both. Pwede ring merong born. So pag born, nakarelin dito sa traits. There are traits na nang nangyaring nagiging leader kayo. For example, ikaw cheerful ka, humorous kang tao. Sino dito yung kilala ng humorous? Yung mahilig magpatawa. So yung traits na ganon, yung optimistic na tao. Sino? Sino dito? Putay na walang ganon dito. Si Utoy daw kunwari. Utoy ba Tutoy? Toy, si Toy na lang. Parang si Toy. Toy, taga Marinduque ka rin, Toy. Tipid nyo sa pangalan, ano? Oh. Ano na? Tipid. For example, si Utoy. Pinanganak na talaga siya o lumaki siya na predisposition, predetermined na. Si Tutoy, si Utoy pala paglaki, masayahin. Okay, magaling makipag-usap, charismatic, or humorous. O, yun yung mga example na pwedeng maging reason kung bakit magiging leader siya. O, meron naman tayong tinatawag na acquired skills. Inaaral mo talaga para maging leader ka. Ma-attend ka rin seminars, workshops, okay? Ng programs para maka-acquire ka ng skills. Ano example niyan? Kagaya niyan, yung mga sundalong ilaw natin kung tawagin sa ROTC. Yan, na-train kayo niyan para mag-lead. Okay? O, meron din naman talaga kasi na ewan ko kung mayroong mga tao kayo nakakasalamuhan ng gano'n, na kahit tawa si na kahit kahit hindi niya gusto maging leader, somewhat madami siyang taong nahahatak, lalo yung mga charismatic. Okay? Nakukuha, kagaya nga daw ni Utoy. Nakanampo dyan, O, next. Ayan. So, to develop leadership, you must have the following. Wala to, naulit lang. Yan, clarity of purpose. Kailangan meron kang purpose. Malinaw kung bakit ka nandoon. Okay? Clarity of purpose. Tangina, bilat naman ngayon nag-heart. Labia mahora naman. Clarity of purpose. Kasi in the first place, kung ikaw as a leader, you don't know kung anong purpose mo, kung bakit ka nandyan, anong mangyari, ikaw mismo maliligaw. And always remember na ikaw to yung nasa harap. Kung hindi mo alam yung purpose mo, naliligaw ka, how about ito, yung mga sumusunod sa'yo? Automatic yan. Naliligaw na rin sila. Kasi ikaw yung nagiging nagiging leader nila, ikaw yung nasa harap. Ikaw yung nasa utak, nasa taas. Okay? O, next, aim at success and take reasonable risk. Aim at success. Let us give it. Lahat naman talaga gusto ng success. Let us talk about this one. Reasonable risk. What do we mean by reasonable risk? Risk-taking kasi is part of life. Okay? Kaya lang, as a leader, you must be reasonable. And when we say reasonable, there is a basis. Hindi pwedeng risk-take ka lang, hindi pwedeng take risk ka lang ng take risk. Okay? O for example, as a leader, let's say military. Sa military, leader ka. O ngayon, meron kayong premature encounter sa bundok.
Okay? Ngayon, ikaw yung magkakaroon ngayon ng decision. Would you take the risk to engage or no? Take reasonable. O if ever na, paano natin malalaman kung reasonable? O let's say, nag-take ka ng risk, nag-engage ka, tapos anong nangyari, napatay mo, yung mga yung pala is mababa lang. O let's say, mga goons lang nung pinakang head ng rebels. Anong nangyari? Na-expose pa yung position nyo, napaligiran kayo. So, reasonable ba? Hindi. You're risking your life, then yung pagiging reward is mababa. O eto, pwede mo pa sabihin, ikaw yung team leader, or let's say, squad leader. Premature encounter again sa mga rebels. Wala kayong plano, hindi nyo in-expect may makakasalubong. Napansin nyo na isa doon is high profile. Yung pala yung pinakang head ng rebel. Ngayon, nag-engage kayo although premature. O, that is, pwede natin somehow masabi, reasonable risk. Okay? Kasi mapapatumba natin yung isa eh. Tsaka nyo na isipin nyo yung problema paglabas. Okay? Kailangan pag kukuha ka ng risk, it must be reasonable. At least, mas mataas or kapantay man lang nung risk na kinuha mo. Okay, nakukuha ba? O kaya ganito na lang. Pupusta ba kayo ng 100 kung ang tama ay 80 lang? Hindi reasonable yun. Pupusta ba kayo ng 100 kung ang tama ay 1,000? Ako, oo. O, di ba? Ayun yung tinatawag nating reasonable risk. Parang ganun din as a leader. Titimbangin mo yung possible. Tayo na nabuhay nung pusta. Naalala pusta sa Knicks? Ay sa sa Spurs? Aray mo. Sa akin pumusta. For example, as a leader, babalansin mo ngayon kung ano yung ito may risk. Part yan ng life talaga. As a leader, ikaw na yung magbabalanse. Reasonable ba to? Pag ito ba, tinake ko, maganda yung makukuha ng organization ko? O if ever mag-fail ako, malaki ba yung mawawala? Baka yung mawawala sa'yo, malaki. Tapos if ever naman na mag-succeed ka, onti lang makukuha. Lugi ka, kumbaga. Okay? O next, spend life to reflect your life. Si leader gusto niya ng self-assessment, self-awareness. Si leader gusto niya malaman yung iniisip ng tao sa kanya. Okay? So, kailangan you must spend life and to reflect your life. Ewan ko kung kayo rin, pero ako kasi may times na tuwing gabi, bago matulog, iniisip ko, tama ba yung mga sinabi ko kanina? Medyo naging makulit ako kanina, ang dami ko nakabiruan na. Yung mga sinabi ko ba sa kanila na positively na-impact ko sila o baka nagtanim sila ng sama ng loob? Yung mga naging actions ko ba before? Okay? And syempre, pag nag-reflect ka sa sarili mo, hindi pwedeng alam mo lang. Hindi pwedeng alam mo ng kupal ka pa rin kinabukasan. Kaya ka nag-reflect, kaya mo inalam kung kupal ka o hindi para baguhin mo. Okay? Don't tolerate just anything, kagaya ng laziness. Okay? Kasi kung concerned ka talaga sa subordinates mo, you will be the one to push them to become a better version of themselves. And it was mentioned earlier that a leader must bring out the best of them, bring out the best on their subordinates. Okay? Next. Next. Ito pala, putay na, meron pala. Clarity of purpose. You must have a vision. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, without a clear plan or intent in life, you will be at risk. Okay? Para kang ikaw example. Kasi kung ikaw yung leader, ikaw yung driver. O, ang dami nakaangka sa'yo. Tayo na, hindi mo alam saan ka pupunta. Wala ka palang purpose. Hindi mo alam intent. Nagsasayang ka lang ng gas. Para ka lang strolling lang kayo. Okay? O, next. Without this, you will end up lost in the middle of nowhere. Wala kayong patutunguhan. So, kailangan pag nag-lead ka, alam mo yung reason, alam mo yung purpose. Okay? O, next. Risk-taking is part of life. Sabi kasi dito, aim at success and take reasonable risk. So, hindi na mawawala talaga yung risk. Risk-taking is part of life. Challenge yourself to take challenging assignments, but do not deter failures rather than concentrate on success. Okay? So again, risk-taking is part of life. It's up to you kung iti-take mo yung risk. Be reasonable. Ikaw yung tatansya kung yung risk na yun is worth trying or hindi. Ha? Kayo sa buhay nyo, ang dami nyo ng risk na kinuha. O ito, pag-take ng board, this is risk-taking. Okay? You are risking. Bakit? Nag-i-invest kayo ng time, ng pera, ng pagod. But yung result is uncertain. Although sabihin natin naging maganda review nyo, hindi pa rin naman natin alam kung magsasucceed tayo, di ba? Sa one take. But still, you are brave enough to take that risk. Okay? That is part of life. Oh, you must challenge yourself to take challenging assignments. So, this is a form of this is a form of risk-taking, challenging assignments. China-challenge mo yung sarili mo. You want yourself to grow. Then sabi dito, do not deter failures
rather than concentrates on success. Sabi nga sa kanta dati, sino bang kumanta ng tao lang? Si Looney ba? Kung hindi ka pa nagkakamali, wala ka pang nagagawa. Bago ka matutong lumakad, madadapa ka muna. Okay? Nagigets? Yung mga bagay na yan, yung mga failure na yan, yung fail, ayun yung magiging hagdan mo para maabot mo. For example, ito yung goal. Ito ka, ganito ka lang kalaki. O yung failure mo, ayun yung maiipon na maiipon. Failure, 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 hanggang maabot mo tong pinakang success mo. Ang ganda ng pagkakasulat ng kantang yon, di ba? Kung hindi ka pa daw nagkakamali, wala ka pa nagagawa, which is true. Kasi bago ka mag-succeed, bago ka makaranas ng success sa buhay, you must fail first. It is part of life. O bago ka daw matutong lumakad, madadapa ka muna. Kagaya ng baby. Okay? Kung hindi ka magta-try na lumakad at tanggapin na madadapa ka, hindi ka matututong lumakad. Forever magiging mahina yung paa mo. Kasi hindi may exercise. Tsaka sa pagkadapa ninyo, okay, doon kayo matututong maging matibay. Para akong pastor, no? Di ba? Okay? Nakukuha ba? Bait. Putay na, ang bait. Wait lang, may example pa ako kanina eh. Nawala tuloy yung banat ko. Diyan mo na nga. Maalala ko rin yun. Or spend life to reflect your life. Examine yourself. Evaluate yourself. As a leader, kailangan hindi ka static, hindi ganyan. Hindi ganyan ang buhay. Alam natin ang buhay ay ganyan. 'Di ba? Yung sa mga examine yourself. Kailangan kung ano ka ngayon, hindi ka ganun bukas. You must learn a thing or two. Kaya wag mo hayaan kung ano ka ngayon, kung anong alam mo ngayon, bukas ganun pa rin. Kasi static na yun. Examine yourself. Evaluate mo. Tama pa ba itong ginagawa ko? O, parang ganito lang nga. Yung buhay natin, ganito. Pag buhay ang tao, di ba, nakikita nyo yung pag nilagyan ng isa cardiograph ba yun? Tumitibok, tumataas, bumababa. Systolic, diastolic. Although sa systolic, diastolic, let us use it as symbol. Tumataas, nagsasucess ka. Minsan, bumababa naman, nag-fail ka. That is life. That is normal. That is sign of life. Pero once na naging ganito ka, unat na lang, wala ka nang ginagawa sa buhay mo, araw-araw, ganun ka na lang, kain, tulog, jakol, kabahan ka na. Wala ka nang bitaw, boss. Wala ka nang bitaw, wala ka pang galaw. Di ba? Siyempre, tatawa niyan si Buddy, si Ogs. Nagpaltos niya ako si Rica, jakol. Aray ko. Okay, nagigets ba? Unat na lang. O ito, naalala ko pa yung sinabi rin nung namin dati, pastor. Sa kasi nung nag-MMA ako dati, martial arts, yung pastor namin, si Shihan, kung tawagin namin, pastor, ay yung pinakang grandmaster namin, Shihan, kung tawagin, pastor. Sabi niya, alam mo ba kung kailan kinukuha ang bata sa playground? Pag wala ka nang ginagawa. For example, dadalhin ka sa playground. Siyempre, butaan niyo yun, nagtatawa na sila Clint, may tinipe siya. Chris Brown. Tawag ng Chris Brown. Christ Brown. Ano meron doon? Si Ogs. Ba't Christ Brown? Anyway, let us go back. Sa kwento ko, yung analogy. Yung bata, kinukuha na ng tatay para umuwi. Kapag nakita niya sa playground, wala nang ginagawa. Same lang din naman sa buhay yan. Pag kayo wala na kayong ginagawa sa buhay, static na lang, paulit-ulit, wala na kayong natututunan. That is time na, tangin na, kuhain nyo na sa, uwi na kayo. Baka matay na kayo. De, joke lang, kung yung gagawin, tarantado kayo. Darating yung time na gano'n. Pero ibig sabihin kasi nun, medyo onting setback lang yun. Hindi pwedeng wala kayo natututunan. Okay? Mabigo man kayo. Yung pagkabigo, hindi yan sign ng magiging top 3 pa. Yan ang sounds. Okay? Anyway, saan na ba ako? Nasa kampo. Saan ako ba? Ano ba yung sinasabi ko? Na-distract ako eh. Saan? Sa Cavite. As playground, nakauwi na ako eh. May iba na yung sinasabi ko eh. Yung kabiguan. Yung kabiguan, do not take it as rejection. Ako pinagdaanan ko rin dati yan. Pilit na pilit kong inaabot yung isang posisyon sa school kasi gusto ko mag-serve. Pero hindi binibigay sa akin. Kala ko dati rejection, yung pala hindi. Redirection lang pala. Yung mga failure nyo, sometimes hindi yan rejection from the Lord. It is redirection.
Mamaya magsusubo na ako ng osya dito. Ogs ng San Isidro. O, next. Anong bait ko? Do not tolerate just anything. Learn. Past tense agad ah. Learn to accept suggestions or ideas that doesn't suit your vision. Okay, it is true na yan, may mga subordinates kayo talaga na if kahit nasa isang organization kayo, there are ideas or suggestions na hindi conforming, hindi consensual sa gusto mo. Kumbaga, ito yung gusto mo, pag ganun siya. It is okay, it is normal kasi may kanya-kanya tayong perception. Okay, may kanya-kanya tayong way of thinking, pananaw sa buhay. Okay? So, ang dapat hindi mo daw i-tolerate is what? Yung laziness, anxiety. Kasi itong mga bagay nito, ito yung magtitigil sa inyo or mag-i-stop or mag-i-slow down sa growth ng organization ninyo. Okay? Parang dinaleya to, parang theology, no? 5 ways to lead yourself. Know your values and stick to them. Ano ba pag sinabi nating values? Ano yung values? Mga bagay na pinapahalagahan natin. O what is ethics naman? Huwag mong tawagan, ethics mo. Sorry. Nadala lang. Tita joke lang. Values yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Anyway, nandiyan naman sa notes nyo, basahin nyo na lang. Yung ethics, ito yung science of what? Science of morals. Philosophy, temperament, yan yung mga bagay na yan. These are the core values or traits of successful leaders. And knowing yourself first, okay? Knowing yourself first is the first step on how to lead yourself. Know your values muna and stick to them. Second, move toward purpose. You must have a real intent. Kagaya kanina, clarity of purpose. Okay? You must have real intent. Kasi itong intent na to, ito yung purpose, ito yung magbibigay sa inyo ng willpower. Okay? Yung perseverance or inspiration, dito magbumula. Yung intent ninyo, yung purpose ninyo. For example, bakit kayo nandito? Ano bang intent nyo? Bumasa. Mag-serve sa public. Diba? Gusto nyo kasi maging police. Maging public servant. I would assume na lang kunwari kaya gusto nyo kuhain yung lisensya kasi isa yun sa step para maabot nyo yun. You have your purpose. You have your intent. That's why, kahit mahirap mag-review, di ba? Kahit nagpapaltos na yung OT, nagre-review pa rin sa online. Di ba? O, yun. Joke lang. O kahit pagod na kayo, puyat, walang pera, namimiss yung mga mahal nyo sa buhay, nagre-review pa rin kayo. Kasi you have your purpose. Yung perseverance, doon nanggagaling, yung inspirasyon. O, for example, yung iba sa inyo, gusto lang makapasa ng board para mangibang bansa. O, dahil parang, bakit mangibang bansa? Kumita ng pera, makatulong sa magulang. O, those are your inspiration naman. Okay, so kung wala kang purpose kasi sa buhay, ayan, pag gumising ka, wala kang plano sa buhay, buong araw nakahiga ka lang din, nanonood ng TikTok. Gaganon-ganon. Brazilian dance lang kayo doon. Di ba? So at the end of every tunnel daw is like a light. O yung tunnel, dadaan ka daw sa lugar na kung saan madilim, tahimik, di mo alam kung saan patungo. But always remember that at the end of the tunnel is light. Andun yung hope. Okay? And yung hope na yon ay yung bagay kung bakit tayo nagpapatuloy. For example ngayon, napakadilim ng lugar. Di nyo alam kung saan. Tunnel, kunwari, ayun yung symbolism nito eh. Tunnel, metaphor. Ngayon, naglalakad kayo sa tunnel, hindi kayo sure kung anong patutunguhan ninyo. Papasa ba kayo o hindi. Pero always remember na at the end of the day, no, may hinandang daan na sa inyo yung Panginoon. You know? Ba't kayo tumatawa? Taratado kayo it doesn't mean na hindi nyo nakikita yung patutunguhan nyo. Not because, makinig, maganda to. Not because hindi nyo nakita yung patutunguhan ninyo, it doesn't mean na walang hinanda sa inyo yung nasa taas, si Lord. Okay? So that is faith. Even though hindi mo alam yung, huwag nyo akong ngitian, tama, seryoso ko sa sinasabi ko, even though hindi nyo alam yung yung pupuntahan ninyo, hindi nyo nakikita, that is faith. Naniniwala kayo, patuloy kayo nananalig, na regardless, di ba, ng mga struggles ninyo, pinagpapatuloy pa rin kayo. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans, plan to prosper you and not to harm you. Di ba? Ito, pinagtitripan nyo ako Hindi, part pa rin ng to. Kaya yung problema sa ating mga krimi, hindi nyo tinitake ng seryoso itong mga ganito eh. Kaya kayo, lagi kayo napopost eh. Buba ka dyan. Tangin trip yan. Laging lasing. Okay?
Nagigets ba? O, and then, you must align daw your team with common purpose so you can move. O, parang ano nangyari niya yan? O, let's say, for example, kayo nasa isang organization. Yung isang organization is yung truck. Maraming gulong yung truck, no? Hindi pwedeng itong mga kasama mo sa organization, papunta pa sa likod. Kailangan pareho kayo ng papupuntahan. Hindi pwedeng pa ganun yung gulong mo. Diba? Hindi kayo hindi kayo aabante. Okay? So must align your team with common purpose so you can move. Keep moving yourself. So great leaders are working hard to improve. Iba natin inyo. Anong oras na? Saglit lang. At hanggang dito lang siguro sa 4. Keep moving yourself. So, great leaders are working hard to improve, expand, evolve into a better version. Make sure to learn something new. Ito yung sinasabi ko sa inyo. That yung life, this is life. Okay? This is not life. Yung life na static, isang unat lang. Walang nagbabago, walang natututunan. Mas okay nang nag-fail ka, natututo ka. Kaya at least, di ba? Totoo naman, wala naman talagang failure na nangyari sa buhay nyo eh. Lesson lang, tsaka success. Yung pagkabigo ninyo, hindi yan talaga pagkabigo. May natutunan pa rin kayo. Ang in-scanning ng mga heart kasi. Parang, na-scanning ako eh. Parang hindi kayo naniniwala eh. Okay? O ito, make mistakes but never make the same mistakes twice. Okay lang magkamali, part of life. Kagaya ng sinabi doon sa kantang Tao Lang. Okay? But make sure na hindi ka na magkakamali ulit. Okay? It is okay to cry hard. Iiyak nyo lang ng iiyak. But make sure na hindi na kayo iiyak sa same na dahilan. Okay? Kung naloko kayo dati, huwag na kayo paloko ulit. Diba? Kung nabigo kayo dati, iniyakan nyo, okay lang. It's okay. Pero make sure na hindi na ulit kayo mabibigo sa same na dahilan. That is life. May improvement. Okay? Bakit? Aray mo. Anyway, let us cut our discussion muna dyan. Masyado na kayong natutuwa. Mahaba-haba pang usapan yung natin dito. See you tomorrow. So sana may natutunan kayo, no? Hindi lang sa tarantado, wag niyong binibiro yung sinasabi ko, ha? Totoo yun. Mga dinala ko yun sa buhay ko. Mga prinsipyo ko sa buhay yun. So see you tomorrow. Marami pa yung matututunang kabutihan sa akin. Sumobra sa man, oy. Nagbaldos. Nice G, nice G.